A big fat shoutout sa aking kaibigan na si Mark. You know who you are. Maraming salamat sa pagpapahiram ng Chang'an CS35 Plus for today's video. Hey mga padi, welcome to the channel or welcome back to the channel. Today we have a Chang'an CS35 to review for today's video. Siyempre, ano nga bang gagawin natin dito? Sisilipin natin ng creature comforts, features, interior, engine. Siyempre, dadrivein natin yan. Bibigyan natin ng beans and let's see how much fun it can give us. It can give me. Napakagwapo. First time ko lang magre-review ng Chinese car. So let's go on the video. Of course, simulan natin sa styling. In my opinion, mga padi, it looks like futuristically rugged. Headlight niya nandito sa baba, tapos meron kang big grill. Hood niya may, I don't know kung nakikita sa camera to. Yan, oh. Bagay, ang ganda. Tapos yung buong yan, may ilaw to. Yan. Buong yan, may ilaw yan. DRL, daytime running lights. And that light bar complements the style. The big grill. Tapos merong, I don't know kung S ba to or may putol eh. I think S siguro yan dahil CS35. Tapos merong red accent dito. Red accent papunta sa headlight. Yes, that's your headlight. Hindi ito. Turn signal lights yan. And I believe meron din siyang adaptive cruise control dahil meron siyang radar dito mga padi. And on the side, wala naman masyadong linya, isang straight line lang, parang German car ang datingan mga padi. Madalas sa mga VW, Volkswagen, ganyan lang, guhit lang. Kasi ito, meron ding lubog dito, meron kang black cladding, para mukhang rugged dahil ito nga ay crossover SUV pero naka 18-inch wheels. The wing mirrors, napakaganda. Para kang naka sports car. Tapos ito, parang floating roof. Kung titignan mo doon, pag ganyan, yan, para siyang naka-float sa malayo. Dahil dito sa black plastic na to, black trim na to, nakala mo salamin. Hindi naman salamin yan, plastic yan mga pad. And the body lines is very nice. Ganda tingnan. At dito sa likod, napakasimple niya lang din. Actually, hindi futuristic. Uso na yan nun eh. Bumalik lang yung mga light bar na yan. Ito yung light bar niya. This is how it looks like pag madilim. Medyo hindi makita pero yan, nakailaw yan mga padi. Wala nang ibang arte. Twin exhaust on both sides. Pakaganda CS35 Plus. Yun lang nakalagay. Tapos badge. Very clean looking design. Ground clearance is hindi ko alam mga padi. But I'll put it there. Interior. Wow. You will be greeted with this. Leather seats. Wow. Napakaganda mga padi. Napakaganda. Flat bottom steering wheel. Futuristic dashboard na parang merong black wood dito. Tapos soft touch material to mga padi. Soft touch, soft touch. Leather wrap. Soft touch dito. Itong door cards. Ito hard plastic yan. Pero ito, ayan na naman. Meron na naman parang black wood dito. Tapos may speakers dyan. Leather na naman dito. Ito, hard plastic na. Meron ka namang cup holder, bottle holder dyan, packet. Gauge cluster. Wow, full screen. Gauge. Saka itong infotainment system niya, full screen. Parang yung mga Mercedes ngayon na buo or BMW. Infotainment system, wala tong Apple CarPlay or Android Auto. Pero meron siyang phone mirroring. Yun ang sabi ng owner. Gauge cluster is all digital, all LED. Center console. Okay. Meron kang pretty big storage dito mga padi. Yan ang size niya. 2 cup holders. Yan nyo lang yung mga barya dyan, pampaswerte yan. Parking brake, wala kang physical parking brake. Electronic parking brake, may auto hold din. Meron ka ring lalagyanan dito na cellphone, patungan, 12 volt socket, meron din. USB, nga lang. Buti na lang may physical climate control buttons pa rin. Aircon vents mo, yan. Smooth flowing dito sa linya na yan. Napakaganda ng design. Glove box is just enough. Hindi ganun kalaki, pero tama lang. Manual, konting tissue. Dito sa taas, meron kang sunglass or eyeglass holder, map light, LED na rin. Tapos meron kang napakalaking sunroof, moonroof. Pwedeng yung cortina lang, pwede rin yung sunroof. Pero half lang bumubukas. Yan. Seat height is adjustable mga padi. As you can see, yan ay pinakasagad. So, ito electronic
forward and backward. Yan, electronic siya. Yun lang ang electronic, mga padi. Pero yung lean back, lean forward ng sandalan, hindi, manual. Pati yung adjustment ng height. Pag binaba mo na sagad yung upuan, para kang nakasedan, mga padi. Pwede mo ring itaas para medyo crossover-y, SUV-ish ang upo. Sa pinakamataas na settings, para kang naka-crossover SUV-ish, which is this one is crossover. So yan, ganyan, mataas siya. Pwede mong isagad ng mababa. Yan, para namang sedan, ang datingan. But anyhow, the seats are malambutang foam. Bolstering dito sa sandalan is good, which is a little sporty. Leather seats, of course. Pati sa likod, leather seats. Titingnan natin yan mamaya. Steering wheel is tilt and telescopic, which is pretty good. Again, flat bottom steering wheel. It's a little firm for my taste. Tigas siya, mga padi. May mga buttons ka naman dyan for your multimedia audio. Meron kang Bluetooth. Meron ka rin cruise controls dito. Anyway, kung ako magdadrive, ito ang aking driving position. Let's check out the back, mga padi. Alright, so ito yung sitting position ko. I'm 5'5", 5'6". Like yung sinasabi yan, I can do this, di 4. And I still have place for my feet pag gusto ko mag-stretch. At dito sa door card sa likod, meron ka pa ring red leather dito. But dito, naging hard plastic na siya. Medyo tinipid na dito compared dun sa harapan. Soft touch material yung nando doon. Ito hard plastic na. But you still get that brushed aluminum finish sa door handle. Pati dito sa dark wood na looking material na to. Speakers, meron din. Meron ka rin ditong aircon vent, nag-iisa. Meron ka rin USB-A, nag-iisa. Saka small pocket dito. I don't know what can you put there, pero napakaliit. But kung ang upuan ay nakasagad patalikod, this is the space, mga padi. But I can still stretch my feet. Space pa rin, laki pa rin yan, no? Siguro mga 5 inches, 4 inches. And still, dito sa likod, leather seats. Kung ano yung seat sa harap, ganun din dito sa likod. Meron kang center armrest with 2 cup holders. I believe this is foldable. Malalaman natin in a while, but it's very comfortable here. Leather niya, napakalambot. Di ko alam kung ano leather to. Meron ding pocket dito sa likod ng front seats, which is very practical. Meron ka ring map light dito, mga padi. O, diba? Para pag nagbabasa ka, iilaw ka. Itong roof lining is black din. So, medyo madilim kung nakasara tong curtain ng sunroof, moonroof. Anyhow, ito nga. I believe this is foldable. Just pull this thing. Yan. Pull. If I'm not mistaken, yan. Pull. Yan. Foldable siya, 40-60. Yan, pwede rin dito. Yan, aray ko. Meron ka na malaking space pero hindi na to na-fold ng pag ganun. So, hindi siya flat na storage dito sa likod dahil may hump na dito. Itong likod ng sandalan, magiging hump yan. Anyway, mabigat. Let's put this back. Yan. Anyway, this is electronically operated, mga padi. Pero it's another 21,000 peso option according to the owner. So additional option lang yan. Okay lang, pero pag nagkasira yan, problema pa rin eh. So meron kang tonneau cover dito, tonneau. At yan ang space niya, mga padi. Hindi ko alam kung gaano kalaki yan, pero lagay ko na lang dyan kung maaalala ko. Anyhow, meron pang lalagyanan dito sa likod, mga pocket, mga padi, mga tools nandiyan dyan. Spare tire ba? Spare tire, meron donut tire, space saver wheel kung tawagin. Pero sa ating mga Pilipino, donut tire. Lang dyan, donut tire. So yun lang ang storage niya dito. That's it. Yun lang nakalagay dito, mga padi. Like I said, na-fold nga yan, mga padi. Push mo lang to. Yan. Push. Push. Ayan, meron ka na malaking storage. Hindi ko nga lang alam kung gaano kalaki yan. Pero lalagay ko na lang dyan, mga padi. 21,000 pesos daw yan. Kalagay sa resibo. Nakita nung kaibigan ko. Although, it's helpful kung okay siya. But pag sira na, problema. Malaking gastos, mga padi. Silipin muna natin yung makina. To pop the hood, just like any other car, meron ding hinihila. Depende. Pero ito, may label naman. Ayan. Yung iba kasi walang label eh. Pero ito meron. Just pull it. Yun. Rinig mo na. Pak! Under the hood, medyo may kabigatan ng hood, mga padi, is full with
cover. Plastic cover. This is inline 4, 1.4 liter turbocharged, 158 horsepower, 260 newton meters of torque. Mated to sa dual clutch transmission na automatic na may Tiptronic 6-speed, I believe 6-speed. But reliability wise, huwag nyo akong tatanungin dyan dahil wala akong alam sa reliability nito. It's a long term process para malaman mo kung gaano katibay ang Chinese car na ito. Anyway, let's take it for a drive and let's see how fun it is. Ito ang susi niya, parang binalot na ano. Ayun, hindi pala, may balot pala talaga. Andiyan yung susi niya. Hindi ko napapakita, mahirap alisin eh. Basta yan, black. Basta na-detect lang yan, malapit sa'yo, pwede mo lang start yung kotse. Again, hindi ako dire-diretsong apak para ako nag-ignition pa rin mga padi ha. Kasi nagbabasa ECU niyan. Yun eh sa akin lang ha. Liwanag nung reverse camera mga padi. Napaka high quality. Tapos meron pang top view ayan oh. And price reveal mga padi. Dati kasi may promo to. So parang nabili lang to ng tatay ng kaibigan ko, ng kumpare ko. Parang 960,000 pesos noon. 2021 siguro. Ganun lang. Ngayon kasi 1.1 million na to eh. Forward camera niya, hindi namamatay oh. Oh. Namamatay din yata. Mamamatay na lang bigla. Medyo mandar ka na. So this is turbo mga padi. So I'm expecting low end torque, syempre, turbo nga eh. Wala siya ng mga lock button mga padi. Ngayon walang napansin. So pag nilock mo siguro, pipindutin mo to. Oh. Pero malamang may auto lock na to. Wala siya ng mga, alam mo yun, pak pak o yung hinihilang ganun. Wala eh. So naka normal mode lang tayo. Ayon dito sa ano, dito sa gear lever, normal mode. Grabe, sarap upuan. Oh, pag nag-signal ka ng kanan, papakita niya rin yung kanan. Astig, 'di ba? Pucha, yan ang Chinese ano, invading the universe. Wow, low end torque. Simpleng apak pa lang 'yun. Okay. NVH, noise, vibration and harshness. Oops. Noise, tahimik naman ang makina. Ang gulong, actually yung noise sa gulong, depende yan sa kalsada mga padi. Kasi minsan, gaya niyan, sementado na. Minsan nag-iiba eh. Biglang iingay, lalo na kung mabilis ka. Pero dito sa spalto, tahimik naman. Vibration, kung makina, wala eh, smooth eh. Mabagal lang kami niyan, 20, wala, smooth. Malambot ang throttle pedal, malambot. For my taste, masyadong malambot. Preno is firm. May auto hold, meron ba? Meron, may auto hold, okay oh, kailangan pindutin. Kasi pag inapakan ko siya, ayan, kung nakikita nyo mga padi, bibitawan ko, hindi pa aandar, tapos biglang aandar. So, ina-expect ko, aandar ka agad pag binitawan ko. Pag binitawan ko yan, di umaandar, biglang aandar. Sa normal kasi, pag bitaw mo, talagang mararamdaman mo, aandar ka agad. Pero meron siyang auto hold mga padi ah. Lambot lang ng throttle pedal. Woo! Electronic power steering to mga padi, so expect it to be light, which it is. Napagaang, parang yung ano rin, expander na na-review ko. Eh, pag kaming mga, ewan ko siya, pag mga car enthusiast, ayaw ng ganito eh. Ayaw ng magaan. Gusto yung lumalaban. Pero okay naman to, pang daily syempre. Saka since crossover to, mas masarap dalhin. Medyo mataas ka kumpara sa mga sedan, syempre. At ito na yung nagbo-boom ngayon na ano, SUV, crossover SUV, kumpara sa mga sedan. Medyo kokonti na bumibili ng sedan. Ayan yung tunog nung ano niya, na turn signal. Parang budbegan na tumuto ka sa kahoy. Oh, sumignal ako pakaliwa. Kita nyo yung screen. Pakaliwa rin siya. Yung mga blind spot mo, kita mo. Kasi dito, blind spot eh. And speaking of blind spot, ito medyo mataba. Mga padi, medyo mataba.
Hindi naman kasing taba nung iba na gaya nung sa Montero namin na napakataba. Tapos wing mirrors medyo nakaharang din sa visibility. Kasi medyo naka-forward siya. Di gaya ng iba, medyo nandito. Pero overall, okay naman ang view dito sa harapan. Medyo malaki yung windshield. Hindi ka ganun kalayo sa windshield. So feeling mo malapit ka lang sa hood. Kita ko rin yung hood. I'm 5'5", 5'6", paminsan-minsan. Kita ko yung hood. So sa mga new drivers, okay ito. Hindi kayo matatakot na ano. And again, malamang 1.1 million na to ngayon. Dahil nung nabili to nung father ng kumpare ko, naka-promo, minus 200,000. And ang storya pa nga, binenta yung Fortuner na 2014? 14 ba? 2014 Fortuner na benta ng 750. Nagdagdag lang ng 200,000. Ito ang pinalit. So, mas maganda yung naipalit. Mas maraming tech, mas maraming features, mas maraming creature comforts. Pero reliability, huwag niyo akong tatanungin dyan. Pero so far, 13,000 kilometers na to, wala naman daw major problem pang nangyayari. Harshness, hindi naman siya harsh sa ganun-ganun na yun. Hindi naman. Actually, malambot ang suspension. Pick-up torque nito, low-end torque, napakasarap. Ito masarap sa turbo eh. Yung mga modern turbo ang sinasabi ko mga padi, modern turbo. Iba na eh. Hindi gaya ng mga turbo nung araw eh. Mag-aantay ka muna bago mo mararamdaman yung hila. So, correction lang, 7-speed dual clutch transmission nga pala to mga padi. 7-speed, hindi 6-speed. Okay, window sa likod. Medyo, kung nakikita nyo, parang ano siya, oblong na makitid. Makitid siya, hindi gaya ng iba na ano. So, visibility wise, siguro kung may nakaupong tatlo dyan, medyo hirap. Ang liit niya eh, parang makitid na ganyan. Side mirrors, okay naman, walang vibration. Pag na medyo nalulubak, grabe torque na ito. Oo nga. So, ito, doing this, ganyan-ganyan, medyo delayed dahil siguro malambot ang suspension. Gumagalaw naman pero hindi siya yung mabilis na ina-expect mo. Hindi siya ganoon kabilis. Lumiko. Konting push dito. Tingnan natin. Malambot ang suspension niya mga padi. Duyan. Para kang nasa balsa. Ganun ang suspension niya. So, kaya siguro kahit ganyan-ganyanin ko, ayan, medyo delayed siya. Hindi siya, not on the sporty side, yung tawagin. Kahit crossover SUV siya, sport utility vehicle, not on the sporty side. Pero ang torque, 260 Newton meters. Naka ano pa lang ako niyan, tawag neto, naka normal. Pero kahit naka 18-inch rim siya na 225/45, komportable naman. Hindi siya matagtag. Hindi siya yung blagag. Siguro kung sobrang lalim na lubak, baka nabigla mo. Pero pag ganitong mga ganyang pothole lang or mga ano-ano, wala, di mo ramdam mga padi. Okay na okay lang. Komportable siya drive-in. And bolstering, okay, ang sarap. Para akong naka sports car. Ang datingan ng bolstering nito mga padi. Sarap upuan ng silya. Vibration, medyo merong mga kalog-kalog. Pero siguro 1 to 5, 1 being the worst, mga 3.5. Lakas ng torque. Sarap ng hila. Grabe. Konting apak. Ganda ng hila. Sarap nito pang ano mga padi, pang
pang overtake. Hindi siya nag-auto down. Nag-auto down. So nag-auto down siya. Yun, medyo harsh yun. Nalubak ako doon. Nag-auto down siya pag di mo binababa. 2. So hindi ganun kabilis, pero tingnan natin kung medyo didiinan ko yung apak pabalik. 3. Hindi siya kaagad lumilipat. Yan, medyo may mga rattle akong naririnig. 2. Hindi siya ganun kabilis lumipat ng gear. Kung upshift and ang suspension niya nga ubod ng lambot, as in malambot, comfortably soft, siguro parang Camry, ganun kalambot. And being a DCT, dual clutch transmission, hindi pala lahat ng DCT mabilis lumipat. Ewan ko kung may sports mode pa to. Mukhang wala naman. Camera, okay. Mga camera pala to, mga 360 view. Emergency recording. Ano ba yun napindot ko? Ayun, may camera. Wala na yata siyang sport mode pang iba. So transmission is a little bit slow kapag nililipat mo manually. Visibility sa likod mga padi, yan, pag umatras ka, yan, lagi ko naman sinasabi, pag mga ganitong crossover or SUV or ano pa ba, hatch, yung B-pillar, madalas yan malaki. So blind spot, pag kunyari umatras ka, titingin kang ganyan, ano talaga yan, masyadong malaki ang harang. Lakas ng torque ko. Woo! 260 ba naman eh. Sarap ng torque. Konting apak lang yun mga padi konting apak, hila ka agad. Yun ang masarap sa turbo eh. Nandyan ka agad. Hindi mo na kailangang squeezin pa yung yung throttle para ma-feel mo yung power. At itong flat bottom na to, ganito pala to. Medyo nakakailang minsan pag pumipihit-pihit ka kasi biglang parang magiging iba yung korte pag di ka sanay. Pag sanay ka lang sa bilog, yung mga ganon. Ito mga padi, ito ang display niya dito. Total mileage, trip distance, trip A, trip B, mga ganon. Short term trip, hindi ko alam kung ano yan. TPMS yan, tire pressure monitoring. Tire normal daw pero walang, ayun meron pala 2.1 bar, may naka-display doon, meron. Tapos wala kang at least man lang yung needle tachometer, ganun lang siya, ayun as in digital na talaga, walang needle na gumaganon. Wala. Hindi ko sure kung napapalitan tong cluster niya ng ibang display kasi wala na akong ibang makita. Teams. Ito may Teams. Okay. Sport. Yan. Try natin Sport. Okay. Sport. Nag-iba lang yung kulay mga buddy. Pero ganun pa rin yung itsura niya. Ganun pa rin. Wala talaga siya nung mga parang mga needle. Ganun pa rin, nag-iba lang yung color. So hindi ko sure kung may adaptive cruise control to, pero parang may nakita kasi kung radar, pero sabi ng owner parang wala yata. Isa pang gustong gusto ko dito mga buddy, yung pagiging masikip niya. Kasi dahil maliit ako, feeling ko naka sports car ako. Yung para kang nasa cocoon kung tawagin yan. Parang silyado lang sa mo, cocoon. Sarap ng positioning niya, ganda ng driving position para sa height ko Ewan ko sa iba. Ito mga buddy, walang kasi yan ay uso ngayon, wala nang physical handbrake. Hindi tayo makakapaghuni ganyan And hindi ko sure, hindi ko na matetesting kung meron tong adaptive cruise control dahil di kami makakalabas sa highway dahil traffic at
very limited time lang yung ano ko sa kotse. Pinalitan ko yung screen. Ayan, kita yung kalsada. Kita nyo ba yan mga padi? Ayan. Tingnan natin kung may lilitaw na mga kotse dyan. To, yun na ayoko to. Napakaraming guhit to. Kala mo, kala mo kasi binangga na eh. Duman naman sa Kia Berto. Kung hindi nyo pinoproblema ang reliability, I cannot speak sa reliability nito mga padi. Kung hindi nyo pinoproblema for 1.1 a little more million, okay na okay to. Pasok sa features, futuristic. Yan, kita nyo naman, LED lahat, hindi LCD. Hindi ko lang talaga ayan, meron siyang ayan kita nyo yung kotse sa harapan 2 meters. Meron tong adaptive cruise control sigurado. Hindi lang namin masusubukan ngayon kasi hindi kami makakapag highway. Meron to for sure kasi may radar sa harapan eh. Para saan pa yung radar na yun? Sarap talaga ng low end torque nya. Yun lang mga padi, napakalambot ng ng throttle. Yun lang ang medyo reklamo ko dito. Kaya nga yung may-ari minsan daw nagugulat. Konting apak niya pa lang dumadamba na. Ito na yung lowest seating position mga padi. Okay na okay ang view ko. Almost commanding view pa rin. Tanaw ko yung hood. Lalo na siguro kung mas malaki ka sa akin. Apak, beans. Konti pa lang yun. Wala namang pinagkaiba yung konti tsaka marami. Ganun pa rin eh. Baon. Yun sarap. Meron. Sarap. Parang yung throttle niya lang may delay mga padi. Pag binitawan mo parang tumatakbo pa rin. Try mo pag binitawan ko na parang meron pa ring overtake mga padi. Ganda ng sipa niya sa unahan. Sarap. Only complain dahil ako ay passionate driver kung tawagin. Malambot ang suspension. Saka yun lang naman, no physical handbrake. Dahil I love handbrake U-turn. Siyempre again, reliability. Huwag nyo sana akong tanungin sa comment section dahil it's a long term process mga padi. So far 12,000 going to 13,000 kilometers. According dun sa owner, wala pa naman nagiging problema. Puro PMS lang. Anyway, sana may nakuha kayong information sa video na to if you're looking after a Changan CS35. At sana natulungan ko kayo sa video na ito. Hit the like button kung nagustuhan nyo tong video na to. At subscribe na rin kayo para makakita pa kayo ng car reviews at mga road trips ng aking buhay. I'll see you again on the next video.